welcome back to my channel. So for today's video, this is my second time na nakaligo na ako. Nabasa ko yung aking ulo and nabasa ko din to. Ngayong pangalawang ligo ko, hindi na ako naiirita, komportable na ako, hindi na ako nangangapa. May pangangapa onte, pero alam ko na kung paano ko siya papaliguan, alam ko siya kung paano siya lalagyan ng shampoo. I'm so happy kasi ngayon, hindi ko alam kung anong pang ilang araw ko na to after ng surgery, pero ilalagay ko na yan dyan. Kung mapapansin nyo, meron ditong puti, oh. Hindi ko alam kung ano yun, pero feel ko sabon yan. Halatang hindi naliligo na mais. Hindi, parang hindi siya sabon. Kasi kung sabon niya, mamumuti yan eh. Na parang bubula. Pero, feel ko ano siya, yung part siya ng ng sugat na gumaling na. Diba pag nagkasugat tayo, nagbabalat. Ayun yung term, nagbabalat na siya. So, hindi ko lang siya matanggal-tanggal. Kasi syempre, hindi naman pwedeng iisa-isahin kaya kasi madami yan, oh. Hinahayaan ko lang siya dyan. Kasi, kapag nagbalik ako kay Doc Mike, yun na yung time na papaliguan na nila ako ng bongga. Yung parang kukuskusin na nila yan. Yun na yung time. Ako kasi ayaw magkuskus kasi hindi pa naman to parang almost 10 days ng aking post-operation. Wala pa siya. So, ayaw kong ganunin kasi for sure niyan, hindi pa sarado yung sugat ko niyan. Hindi pa siya mismo yung roots na binilagay sa aking noo. Hindi pa talaga siya parang dikit na dikit. Kasi pag ginan ko matanggal siya, siyempre, ang bayad natin dito per hibla ng buhok. Kaya hindi natin sasayangin yan. Kahapon nag-post ako sa aking Facebook account ng picture ko, na-update lang sa aking noo. And ang dami nagsabi na, ang ganda ko daw. Ang dami nagsabi na kamukha ko daw si Miss Jade So, na para daw ako naka-headband. Kamukha ko daw si Shubi. Kamukha ko daw si Hazel. Yung kinasal sa ibang bansa, yung kinasal sa South Korea. Sino yung kamukha ko daw yun. Ang ganda nun. Tapos, may inaano pa sila si Ate Shang, Ate Klang. Ayun, kamukha doon sa Ate Klang. Kung pwede dahil kamukha, hindi ba pwedeng maging si Joven lang? Charot. Pero I'm so happy sa hibla ng ating buhok. Ngayon nga parang feel ko umahaba siya kasi parang hindi na siya mismong maliit lang. Ngayon, parang umahaba siya. So I'm so happy na tuloy-tuloy na siyang umahaba. May mga tayo na nagtatanggal ako dito. Yung mga yung palabas na, ayan o. Yung mga ganito, ayan. As you can see, yan, yung ganyang puting yan. Ayan yung yung parang sugat na natuyo na. Sige, magtanggal pa tayo ng isa. Mag-experiment tayo. Ayan dito. Ayan. Ayan, nakuha ko ba? Ayun, yun. Ayun. Wait lang, nagtago sa kuko ko. Ayun o. This one. Tapos kuha pa tayo isa. Kuha pa tayo ng isa. Ayan, para at least Ayan. Maingat naman ako nagtatanggal ha. Kasi hindi na siya pwede hilahin. Ayan o. Ayan o. Diba? Ang galing. So, I'm so happy talaga sa nangyayari sa aking noo. Looking forward na mas bumongga pa to. Hindi ko bumongga pa to siya. Wait lang tayo ng mga ilang months, ilang weeks, ganun. Kasi, for sure, ayan. Ganda na oh. Pasabog. I'm so happy. Nabibird lang ako dito. Pero feel ko, kaya may ganyan. Kasi yun yung in-height sa noo ko. Kasi diba, bago ako magpa-surgery, inahitan ako dito nila Doc. Kasi nga, yung mga buhok ko daw dito, yung parang baby hair ko, yun din parang papanot na siya. Nasa ira na siyang papanot. So baka by 30, tawala na siya. So ginawa na Doc, inahitan ako. Tapos, nilagyan ng buhok. Para at least if ever mang matanggal siya, di ba, meron pa din. Ay, oo nga, feel ko nga sa ko to. Ay, ang sarap oh. Ay, ayun, nakita nyo ba yan? Ayun, nakita sa camera. Doc, if you're watching this, sorry. Pero dahil sa mga viewers natin, I take the risk na magtanggal. Ayan, oh. Ayan, oh. Do you see this? Sarap. Pero hindi siya, wala siyang ay, ay no, nakapagtanggal na ako. Pero pag naliligo ako, hindi ako nagtatanggal ng ganun. Hindi ako nagagano no. Inagagawa ko yung sabon, pinapabula ko, tapos pinatap ko lang siya. Hindi siya yung kinukuskus ko. Kapag ginawa ko dito ko, wala akong nararamdaman. Ang weird. Siguro parang pa yung utak ko na dahil na mas mababa na yung hairline ko. Parang nagiging ko na rin to. Part na rin siya ng I don't know. Ayan. Yung hairstyle si Mama. Pak! Sino ka dyan? Ala, ang ganda!
Hala, ang ganda. Charot. Hindi, ano kasi yan, nagtali kasi ako ng buhok. Tapos pagkatanggal ko magtali, ganyan na yung naging peg niya. Tapos ito yung apit sa ating noo. Ayan. Mama, alam niyo ba, wala na siyang mga scab. Meron pa siya, pero onti na lang. Kusa siya natatanggal pag naliligo ako. Pag nag-rinse ako ng water, kusa siya natatanggal. Hindi ko siya kinukuskus ng bongga. Parang tap-tap lang, tapos sumasama siya sa aking daliri. Sayang nga lang kasi wala akong vlog about sa pagligo ko. Pero, wait lang, hinag-chat sa akin. Pero ayan, I'm so happy kasi fully recovered na ako. Andito na ako sa place kung saan antayin ko na lang siyang tumubo. Thank you so much kay Doc Mike ng Amisteti kasi natupad yung pangarap ko. Tama yung pinuntahan kong surgeon, clinic, doctor. Kasi, as you can see naman, ang ganda ng itsura ng aking noo. Yan, ang ganda! Basta, I'm so happy. Sorry, may salamin tayo here. And ayun nga, I know kung bakit yung pinapanood kasi gusto nyo malaman kung magkano ang inabot ng aking hair transplant. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo. Hindi natin ito pwede makalimutan. Shoutout muna kay Ayi Yonce, kay Rosan Ayaaw, kay Jenna Florenzo, kay Danny, kay Celine Lim, kay Ellie, kay Mrs. Nishimura, kay George Leds, at kay Verlin Tuwazon. So, shoutout sa inyo. Matagal ko din nakapag-shoutout. So, gusto nyo ma-shoutout, comment kayo sa comment section below. Yung nakapin na comment dyan. Comment kayo kung gusto nyo ma-shoutout. Ayun nga, di ba nagpa-hair transplant tayo? And marami sa inyo hindi aware na nagpa-hair transplant ako. Kasi, one time nung nag-vlog ako, nag-live film kay GM, sabi sa akin, ano nangyari sa noo mo? Hindi sila aware na nagpa-hair transplant ako. So, sabi ko, panoorin niyo sa vlog ko. Ito ako kasi feel ko ngayon, yung channel ko is naka-ano ako ngayon, naka-shadow band. Kasi, I don't know, feel ko naka-shadow band ako. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin. Feel ko na evil eye ako. Pero ganun pa man, nagpa-hair transplant po ako sa mga hindi nakakaalam. Ang hair transplant po is, kukunan ako ng buhok dito at yung buhok na kinuha sa akin sa likod, sa batok, ay itatransfer sa aking forehead. Which is, kung anong nangyayari sa akin ngayon. Kapag nagpa-hair transplant surgery ka, iba-iba kasi yung price. Ang dami sila nagtatanong, magkano inabot ng hair transplant ko? Kasi gusto din nila magpagawa. Pag nagpa-hair transplant ka kasi, iba-iba yung presyo niyan. Iba-iba kasi, iba-iba naman tayo ng noo, iba-iba tayo ng laki ng noo, iba-iba tayo ng kailangan lagyan ng buhok sa noo. Ganun kasi yon. Meron kasi mga nagpa-hair transplant, mga mama na, yung pagdikit talaga, hanggang dito talaga, yung paknot talaga siya, hanggang dito na talaga siya. Akin kasi, ang case lang ng aking noo is dito lang talaga siya, mga mama. Ayan lang talaga. Malapad yung noo ko, pero hindi kasi siya poknat. Malapad lang noo ko, pero hindi siya poknat. Do you get what I mean? Ganyan yung eksena ng aking noo. Huwag na lang mag-vlog. Ayan, basta kapri pa tayo. So, iba-iba kasi tayo ng, ng noo. So, ang nangyari kasi sa akin, nilagay na grafts. Ay, huwag mo tayo magsimula doon. Ang nangyari kasi sa akin, ito lang talaga yung lalagyan sa akin. Ito lang. Yung iba kasi talaga hanggang dito. Yung iba nga, hanggang dito talaga, malaki. So, iba-iba tayo ng noo kung paano tayo lalagyan ng buhok. Tapos yon, secondly, kapag nagpa-hair transplant ka kasi, yung bayad dyan is per buhok, per hibla. So, let's say, ako, ang nangyari kasi sa akin, 2,000 grams yung nilagay sa akin. So, baka sa inyo, ang ilagay sa inyong grams, 3,000. So, mas mahal siya. Meron namang nilalagyan ng 1,500. So, mas mura siya compare sa akin, diba? Kasi na 2,000. So, iba-iba kasi tayo ng price. So, mas maganda talaga kapag may balak kayo magpa-hair transplant, mag-undergo ng surgery like this, is mag-consult kayo sa doctor. Para at least aware kayo kung magkano magiging price, aware din kayo kung ilang buhok ilalagay sa noo nyo. Ganun kasi yon. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na, ganito yung price. Baka kasi mag-expect kayo na, ganun din sa akin. Kasi iba-iba naman yan. Ayun na nga, 2,000 grams yung nilagay sa aking noo. Kala nyo hindi siya 2,000, no? Pero 2,000 yan. Kasi nilagyan pa ako dito nila Doc Mike. Dito sa part na to. May mga buhok pa yan. Pero dito kasi nilagyan na ako dito. Kasi nakikita nila Doc Mike na parating na siya sa point. Parating na siya sa point na parang malalagas na din siya. Kaya inagapan nila Doc Mike. Kaya I'm so happy kasi alam mo yun, nakikita na nila na, ito, papunta sa future na mas malaking noo. Kaya nilagyan nila Doc Mike, kaya happy ako. Dapat talaga 1,500 grams lang. Kaso ang nangyari, parang out of, parang minutes away. Hindi minutes away, parang, tawag sa word na yun, parang, basta yun na yun. Naging 2,000 na, dapat 1 time lang, naging 2,000. Kasi napansin nila Doc Mike na parang may mga space pa dapat na kailangan lagyan. So, nagdagdag si Doc Mike ng tuloy ng 500 grams. So, ganun yung nangyari sa akin.
So, magkano nga bang inabot ng aking hair transplant? Ang inabot ng aking hair transplant ay 180,000. Kasi, per grafts ni Doc Mike is 90 pesos. Tapos, times 1,000 times 2,000 grafts. So, ayun. Ang lumabas is 180,000. So, ganun yung price ko. Pero, buti na lang, kay Doc Mike, binigyan niya ako ng discount kasi alam mo si Doc Mike, love na love niya nga ako eh. Parang, parang ang gaan ng loob sa akin ni Doc Mike. Kasi, di ba nga nagpa-hair transplant ako sa kanya before, yun, parang na-promote ko din. Kasi ako naman, syempre, okay ako sa mag-promote kasi, para di sa kaalaman nyo kung saan ako nagpapasurgery, syempre ayoko din mag-vlog ako tapos hindi ko ipapromote, parang hindi ko ipapakita ko saan ako clinic nagpagawa, di ba? Parang ang pangat naman yan. So, yun nga, nagpagawa ko ng breast augmentation before kay Doc Mike. Nakita niya na, na-promote ko. Tapos yun, nung nagpa-hair transplant surgery naman ako, binigyan niya akong discount. So, ang nangyari na lang is 140,000 na lang yung binayari kay Doc Mike. Pero hindi na kayo nagbayad, by the way. Sponsor siya sa akin. Kaya I'm so happy sa nag-sponsor. Hindi ko na sabihin ko sino siya, pero baka sa mga next vlog, I consult to him kung pwede ba sabihin. Pero, basta yun, I'm so happy kasi 140,000. Iba-iba kasi tayo ng presyo eh. If ever balak nyo magpa-hair transplant, better magpa-consult kayo kay Doc Mac. Mag-inquire kayo sa M-Aesthetic. Ayan yan. If ever meron kayong gusto ipagawa, kasi hindi lang naman hair transplant ginagawa ni Doc. Gumagawa na siya ng breast augmentation, gumagawa na siya ng rhinoplasty, gumagawa rin siya ng liposuction. Siyempre surgeon siya, marami siyang alam. So, mas maganda mag-inquire kay Doc Mac. And yung pala, gumagawa rin si Doc Mac ng buccal fat. Yung dito, yung mawawala yung pisngi, yung taba ng pisngi. So, ayan. Looking forward na mangyari sa atin. Charot. Kakatawas maka nagpa-surgery. Gusto ka nagpa-surgery na yung pa. Ayan, nasabi ko na sa inyo, 180,000 yung inabot ng ating hair transplant surgery. Pero dahil kay Doc Mike, binigyan niya tayo ng discount, naging 140,000 na lang. Kaya thank you so much, Doc Mike, sa pag-help sa akin. Pupunta pa ako sa kanila. Di ko alam kung kailan, pero hindi ko alam kung anong gagawin namin. Siguro pipicture na lang ako kung anong nangyari. Kasi willing naman ako mag-picture-picture kasi ano rin din na Doc Mike, parang documentary na kung anong nangyari after surgery. Ayan. Ngayon nga, umahaba na siya mga mama. Maniniwala ba kayong umahaba siya? Ang dami nag-comment sa comment section na kapag ang bilis daw umahaba ng buhok ko dito, hiyang yung buhok ko sa noo ko. Kaya, so happy. Looking forward na mas humaba pa siya. And I'm so happy naman kasi kahit na may gupit tayo dito sa ating likod, hindi naman siya nakikita kapag nakalugay tayo. Ganun yung peg niya. So yun lang mama, thank you so much for watching and I'll see you na lang sa ating next vlog. Bye!